Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang sambahin at papurihan ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Isaiah, Kapitulo 50, talatang 2. Ito ang sinasabi: ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Salamat sa muli mong paggising sa amin sa umagang ito. Muli mo kaming binigyan ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman, may mga sakit. Panginoon, dalangin kong abutin mo sila at pagalingin mo sa karamdamang kanilang hinaharap ngayon, Panginoon. Hipuin mo po ang kanilang mga katawan upang manumbalik ang kanilang mga lakas na nawala. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nawawala na ng mga mahal sa buhay dahil sila po'y umuwi na sa iyong tahanan, Panginoon. Aliwin mo po ang mga kaibigan namin ito upang sila, O Diyos, ay matanggap nila ang mga pangyayari sa buhay, Panginoon. Panginoong Hesus, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagsihanda sa pagpasok, Panginoon, ngayong umaga. Ingatan mo po sila, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe patungo sa kanilang mga trabaho. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Pagkusproteksyonan mo sila, O Diyos, sa lahat ng panganib sa daan, Panginoon. Panginoong Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan doon, Panginoon, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Naway magkaroon ng maayos na ugnayan ang employee at employer, Panginoon. Naway wala pong anumang mga sakitan sa katawan, Panginoon, upang ang kanilang relasyon ay naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Panginoon Hesus, amin ding inaalala ang aming mga kaibigan na nasa mga bilangguan. Patuloy mo po silang ingatan doon, O Diyos, sa bilangguan, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan upang sila'y mabigyan ng isa pang pagkakataon na magbagong buhay. Panginoon, ikaw ang siyang maghari para sila, O Diyos, ay mabigyan ng pagkakataon na makilala kanila, O Panginoon, upang sila, Panginoon, ay makatanggap na ikaw ang siyang aming tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na nagtubos sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya, Panginoon, dalangin ko na ingatan mo po sila sa loob ng bilangguan. Ang mga kaibigan namin na papalaya na, Panginoon, naway sa kanilang paglabas ay tanggapin sila
ng community, Panginoon, bilang tao. Upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga buhay, Panginoon. Panginoong Hesus, sa umaga ding ito, patuloy kong tinataas sa iyo ang aming mga kaibigang mga mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito iyong pinahinto. Gayunin po, Panginoon, ang mga kaibigan naming mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, at upang ingatan sila, Panginoon. Ang kanyang mga pagsaka, pagtatanim ay ingatan mo din, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang lahat ay na makasalanan. Iyon po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ang lahat ay makasalanan. Kaibigan, tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos. Pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig, ayon sa Isaiah 59:10-2. Kaibigan, ang paraan natin ay hindi tatanggapin ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan, ang resulta ay walang hanggang kapahamakan at kaparusahan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy na nagniningas sa apoy at asupri, na siyang ikalawang kamatayan, ayon sa pahayag 21:8. Dahilan sa tayo'y makasalanan, mga kaibigan, tayo'y parurusahan sa kabilang buhay sa lugar na impyerno, na kung saan doon tayo parurusahan magpakailanman. Ang mabuting balita ay nagpadala ang Diyos ng tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, sapagkat gayon na lamang iniibig ng Diyos ang sanlibutan na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Sa kabila ng ang Diyos ang naghatol ng parusang impyerno, nananaig pa rin sa Kanya ang pag-ibig sa ating mga makasalanan at isinakripisyo ang sariling anak na si Jesucristo upang tayo ay maligtas. Karamihan ng mga tao ang alam si Kristo ay namatay, nalibing at nabuhay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Subalit,
Higit pa doon, mga kaibigan, ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak sa impyerno. No? Hindi na mapahamak sa impyerno. At sila ay pagkakalooban ng katiyakang makapunta sa langit. At ito ang buhay na walang hanggan. Maaari kang maligtas ngayon, kaibigan. Basta kilalanin mo na ikaw ay nagkasala sa Diyos. Magsisi ka nang dahil sa iyong mga kasalanan. At talikuran mo ang kasalanan mo. Magsisisi sa pangalan ni Jesucristo sa kapatawaran ng mga kasalanan. Tanggapin mo si Jesucristo sa iyong puso, kaibigan. At sumampalataya ka na siya ang tanging tagapagligtas na magpapanumbalik sa iyo sa Diyos. Gawin mo ito sa pamagitan ng panalangin. Na kung ipapahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Hesus at mananampalataya sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, ikaw kaibigan, ikaw kaibigan, ay maliligtas ka. Ayon sa Roma 10:9. Manalangin ka ng taos puso kahit na saan mang tahimik na lugar ng ganito. Dakilang Diyos, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Lubos ko pong pinagsisihan ang lahat ng mga kasalanang nagawa ko sa iyo. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Nagtitiwala po ako nang dahil sa iyong kamatayan, libing at pagkabuhay, ako ay makasalanan, ay ligtas na sa impyerno. At ngayon, ay pinapangakuan mo sa langit mo dadalhin. Maraming salamat po sa kaligtasan, buhay na walang hanggan at katiyakan sa langit. Magmula ngayon, baguhin mo po ang aking buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung tunay na tinanggap mo si Kristo sa iyong puso bilang tanging nag-iisang tagapagligtas, may kaligtasan ka na, kaibigan. Makasama mo na ang ating Panginoong Jesucristo doon sa langit, sa kabilang buhay. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, aming dalangin na bigyan mo kami ng lakas at tapang na gumawa at kumilos upang tamasahin ang aming mundo, ang biyaya ng paghilom at kagalingan. Hinihiling ito sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, liwanag buhat sa liwanag, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen at amen.